Sa gitna ng marangyang handaan ng mga Sandoval, muling dinurog si Althea at doon niya sinimulan ang wakas nila. Sa tulong ng isang lihim na kapangyarihan at ebidensyang hindi matatakasan, isa-isang mabubunyag ang kasalanan ng biyenan at ang duwag na katahimikan ng asawa. Kapag ang babaeng tinapakan ay tumindig para sa katotohanan, sino ang unang babagsak? Nakatayo si Althea sa harap ng malaking salamin sa kanyang walk-in closet. Ang refleksyon niya ay isang babaeng halos hindi na niya kilala. Nakasuot siya ng isang simpleng evening gown na kulay perlas, isang disenyo na pinili niya dahil sa Griegong estilo nito, elegante pero hindi magarbo. Sa loob ng 5 taon, natutunan niyang kumilos sa anino ang maging isang palamuti na lang sa tabi ng kanyang asawang si Javier Sandoval. Ngunit ngayong gabi, sa ika-50 anibersaryo ng Sandoval Realty Corp, ninais niyang kahit paano'y maramdaman na isa siyang tunay na Sandoval. Isang malamig na boses ang pumunit sa katahimikan ng silid. "Ano ang suot mo?" Napalingon si Althea. Nakatayo sa may pinto si Doña Imelda Sandoval, ang kanyang biyenan. Suot ang isang itim na gown na kumikinang sa mga diamante. Ang mga mata nito ay matalas na sinusuri siya mula ulo hanggang paa. At sa huli tumigil sa kanyang suot na damit na may halong pagkasuklam. "Ito po ang napili ko para sa party, Mama." Mahinang sagot ni Althea. Pilit nang ngumingiti. Dahan-dahang lumapit si Imelda. Ang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad. "Hindi ba't sinabi ko sa'yo na ihanda mo ang sarili mo? Ito ba ang paghahanda para sa'yo?" Mukha kang katulong na nagkamaling pumasok sa silid ng kanyang amo. Bawat salita ay parang isang sampal. Naramdaman ni Althea ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. "Pero Mama, ito po ay gawa ng isang kilalang taga-disenyo." Hindi siya pinatapos ni Imelda. Kinuha nito mula sa isang sulok ang isang luma at kupas na bestida na kulay abo. Ito ang damit na suot ni Althea sa unang formal na hapunan niya kasama ang mga Sandoval, isang gabing puno ng pahiwatig na hindi siya karapat-dapat para sa kanilang pamilya. Inihagis ni Imelda ang damit sa paanan ni Althea. "Iyan ang isuot mo." Utos nito. Ang boses ay walang bahid ng emosyon. "Para maalala mo kung saan ka lulugar. Para maalala mo kung saan ka nanggaling." Pagkatapos noon, tinalikuran na siya ni Imelda at lumabas ng silid. Iniwan si Althea na nakatitig sa lumang damit na parang isang basahan sa sahig. Napayuko siya, pinipigilan ang mga luha na nagbabantang tumulo. Hindi ngayon, hindi siya iiyak. Ilang sandali pa, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Javier, ang kanyang asawa. Gwapo at makisig sa kanyang itim na taksido. Ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng mga mata ng kanyang ina. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin habang inaayos ang kanyang mamahaling relos. "Javier." Halos pabulong na sabi ni Althea. "Malapit nang magsimula ang party." Sabi ni Javier. Ang tingin ay nasa salamin pa rin, hindi sa kanya. "Siguraduhin mong hindi mo ako ipapahiya mamayang gabi. Maraming importanteng bisita." Iyon lang, isang utos, hindi isang pakiusap. Walang tanong kung ayos lang ba siya. Walang komento sa kanyang itsura. Para siyang isang kasangkapan na kailangang puliduhin bago iharap sa mga bisita. Nang akmang lalabas na si Javier, doon lang nito napansin ang damit na nasa sahig. Sumulyap ito kay Althea at sa isang iglap, nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ngunit mabilis din itong nawala, napalitan ng pamilyar na pagkawalang bahala. Nagkibit balikat lang ito at tuluyan nang umalis. Naiwan si Althea na mag-isa, yakap ang sarili. Ang pag-asang kanina'y pilit niyang pinanghahawakan ay unti-unting naglaho. Dahan-dahan niyang hinubad ang perlas na gown at isinuot ang damit na parang sumpa. Ang bawat hibla nito ay paalala ng kanyang kabiguan. Habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin, isang babaeng mukhang nalulunod sa kalungkutan, nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng tokador. Isang mensahe.
Sa pag-aakalang baka si Javier iyon, dahan-dahan niya itong kinuha. Kuya David, papunta na ako, Thea. Magiging okay ang lahat. Sa pagbasa ng pangalan ng kanyang kapatid, isang maliit na patak ng init ang gumapang sa kanyang puso. Si David, ang kanyang kuya, ang tanging taong nakakaintindi sa kanya, ang kanyang kanlungan. Ang simpleng mensaheng iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng isang takas na luha at inayos ang kanyang sarili. Kahit para lang ngayong gabi, kakayanin niya para sa kanyang kuya. Ang Grand Ballroom ng Sandoval Tower ay kumikinang sa karangyaan. Libo-libong kristal ang nakasabit sa kisame at ang bawat mesa ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak mula pa sa Europa. Ang mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas ay naroroon, nakikipag-usap habang umiinom ng mamahaling champagne. Nakatayo si Althea sa isang sulok, malapit sa kusina, kung saan siya itinalaga ni Imelda para siguraduhing perpekto ang serbisyo. Tinitingnan niya ang kanyang asawa, si Javier, na parang isang hari sa gitna ng mga panauhin, tumatawa at nakikipagkamay. Sa tabi nito ay ang kapatid nitong si Beatrice na panay ang irap sa kanya sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Ilang saglit pa, nakita niya itong pumasok. Ang kanyang kuya David, nakahinga siya ng maluwag, ngunit ang ginhawang iyon ay agad na palitan ng kaba. Ang kanyang kuya ay nakasuot lang ng isang simpleng barong Tagalog na medyo luma na ang tahi at itim na slacks. Walang mamahaling relos, walang makintab na sapatos. Sa gitna ng dagat ng mga designer suit at nagniningning na mga alahas, ang kanyang kuya ay parang isang isdang naligaw sa tuyong lupa. Agad siyang naging sentro ng mga bulungan. Nakita ni Althea kung paano nagtawanan si Beatrice at ang mga kaibigan nito. Nakita niya ang inis sa mukha ni Javier at nakita niya ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Imelda. Dahan-dahang lumapit si Althea sa kanyang kapatid, hindi alintana ang mga mapanuring tingin. Kuya, bati niya, pilit nang ngumingiti. Thea, sabi ni David, ang ngiti nito ay totoo at puno ng pagmamahal. Tiningnan nito ang suot niyang damit at nakita ni Althea ang bahagyang lungkot sa mga mata nito. Ngunit wala itong sinabi. Maligayang anibersaryo sa kanila. Bago pa man makasagot si Althea, isang anino ang tumabon sa kanila. Si Doña Imelda Sandoval, kasama ang dalawang security guard, ay papalapit na may ekspresyong puno ng pagkamuhi. Ang lahat ng ingay sa paligid nila ay tila humina. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanila. Huminto si Imelda sa harap ni David. Tiningnan ito mula ulo hanggang paa na para bang isa itong basura. Sa isang boses na malakas at malinaw para marinig ng lahat, sinabi niya, "Guardia, sino ang nagpapasok dito? Hindi para sa mga tulad ninyo ang lugar na ito." Naramdaman ni Althea na huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang kahihiyan ay parang isang malamig na kamay na sumasakal sa kanya. Nakatitig lang siya, hindi makagalaw, habang ang huling patak ng kanyang pagtitiis ay tuluyan ng umagos. Para kay Javier Sandoval, ang gabing ito ay dapat maging perpekto. Ito ang testamento sa kapangyarihan ng kanyang pamilya. 50 taon ng dominasyon sa mundo ng real estate. Bawat ilaw, bawat bulaklak, bawat bote ng champagne ay maingat na pinili upang isigaw ang isang salita, tagumpay. Habang iniikot niya ang tingin sa buong ballroom, isang ngiti ng pagmamalaki ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga pinakamakakapangyarihang pangalan sa bansa ay naririto. Lahat ay nagpapakita ng respeto sa pangalang Sandoval. Ngunit ang kanyang perpektong tanawin ay nagkaroon ng isang dumi. Sa sulok, malapit sa daanan ng mga waiter, nakita niya si Althea. Nakausap ang kapatid nito. Kumunot ang noo ni Javier. Bakit ba kailangang dumating ang lalaking iyon? Ang simpleng presensya nito ay isang insulto, isang paalala ng pinagmulan ni Althea
na pilit nilang itinatago. Lumapit sa kanya ang kanyang kapatid na si Beatrice, may hawak na kopita ng alak. "Nakita mo ba yon, kuya?" Bulong nito. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Ang lakas ng loob ng kapatid ni Althea na magpakita rito na ganyan ang suot, para siyang driver na naghahanap ng amo. Tumango si Javier, hindi inaalis ang tingin sa dalawa. "Hayaan mo na. Sandali lang naman yan dito." Ngunit hindi niya mapigilan ang pagkainis. Ang bawat bulungan, bawat sulyap na may kasamang pagtawa mula sa mga bisita patungo sa direksyon ni David Reyes ay parang isang personal na atake sa kanya. Ito ang party niya. Ito ang gabi ng mga Sandoval. At ang lalaking iyon, sa kanyang kupasing barong, ay sinisira ang lahat. At nangyari na nga ang inaasahan niya. Ang kanyang ina, si Doña Imelda, ay kumilos. Sa paningin ni Javier, ito ang tamang gawin. Isang reyna na nagtatanggol sa kanyang kaharian mula sa isang pulubi. Pinanood niya habang ang kanyang ina, sa buong kapangyarihan nito, ay kinumpronta si David. Ang bawat salita ay tumatagos, malinaw at matalas. "Guardia, sino ang nagpapasok dito? Hindi para sa mga tulad ninyo ang lugar na ito." Naramdaman ni Javier ang isang alon ng kasiyahan. Iyan ang nararapat. Isang mabilis at kahiyahiyang pagtataboy para matuto itong lumugar. Tiningnan niya si Althea. Inaasahang makita ang takot at kahihihiyan sa mukha nito. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na iba. Isang nakakakilabot na katahimikan. Isang katahimikan bago ang isang bagyo. Nang akmang hahawakan na ng mga gwardiya ang braso ni David, isang boses ang pumigil sa kanila. Isang boses na kilalang kilala ni Javier. Sandali! Lahat ay napalingon. Si Don Miguel Tan, ang may-ari ng pinakamalaking conglomerate sa Asia, ang nagsalita. Dahan-dahan itong lumapit, ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa kanya. Huminto ito sa harap ni David Reyes at sa pagkabigla ng lahat, lalo na ni Javier, bahagya itong yumukod. "Mr. Chairman," bati ni Don Miguel, ang boses ay puno ng paggalang. "Hindi ko akalain na makikita ko kayo rito ngayong gabi." Isang malaking karangalan. Hindi makapagsalita si Javier. "Chairman? Anong chairman?" Ang lalaking ito? Baka nagkakamali lang si Don Miguel. Baka napagkamalan lang nito. Ngunit pagkatapos ni Don Miguel, sumunod naman si Senator Velasco. Pagkatapos niya, ang mga CEO ng dalawa sa pinakamalaking bangko sa bansa. Isa-isa silang lumapit kay David Reyes, bumabati ng may ngiti at paggalang. Tinatawag siyang Mr. Reyes, Chairman. "Sir," ang mga bulungan ng pangungutya kanina ay napalitan ng mga bulungan ng pagtataka at pagkalito. Naramdaman ni Javier na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang pagkainis na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang damdaming hindi niya gusto. Pagkabahala. Tumingin siya sa kanyang ina at nakita rin ang pagkalito sa mukha nito. May mali. Isang malaking pagkakamali. Bigla, ang malaking LED screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng nagniningning na logo ng Sandoval Realty Corp ay nag-flicker. Sandali itong nag-itim. At pagkatapos, isang bagong logo ang lumitaw. Isang letrang R na pinalilibutan ng gintong bilog. Sa ilalim nito, ang mga salitang nakapagpatigil sa paghinga ng lahat. Reyes Prime Holdings. Bago pa man maintindihan ni Javier ang nangyayari, ang logo ay nag-fade at napalitan ng isang corporate headshot. Isang larawan ng isang lalaking nakasuot ng isang formal at mamahaling business suit. Ang mukha nito ay seryoso, ang mga mata ay matalas, at nagpapakita ng hindi matatawarang kapangyarihan at talino. Ang lalaki sa larawan ay si David Reyes. Sa ilalim ng larawan, lumitaw ang kanyang pangalan at titulo. David A. Reyes, Chairman and CEO. Nabitawan ni Javier ang kopitang hawak niya. Ang tunog ng nabasag na kristal sa marmol na sahig ay halos hindi narinig
Sa gitna ng biglaang katahimikan ng buong ballroom, ang lahat ng hangin ay tila hinigop papalabas ng silid. Si David Reyes, ang misteryosong bilyonaryo sa likod ng Reyes Prime Holdings, ang investment giant na ilang buwan nang gumugulo sa stock market. Imposible! Ang kanyang paningin ay lumipat mula sa screen patungo sa lalaking nakatayo sa harap ng kanyang ina. Ang lalaking nakasuot ng kupasing barong. Ang lalaking tinawag nilang pulubi. Si David Reyes ay nakatayo pa rin doon, ngunit ngayon, ang simpleng anyo nito ay hindi na mukhang kahinaan, kundi isang simbolo ng kapangyarihan na hindi na kailangang magpakitang gilas. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Javier. Ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang biglaang pagbaba ng stocks ng Sandoval Realty Corp nitong mga nakaraang linggo, ang mga bigong deal, ang mga investor na biglang umaatras. Ito ba ang dahilan? Sa gitna ng kaguluhan at pagkabigla ng lahat, isang figura ang dahan-dahang humakbang pasulong mula sa anino. Si Althea, ang kanyang asawa, na kanina'y mukhang isang basang sisiw sa kanyang lumang damit, ngayon ay may ibang anyo. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga mata, na laging nakayuko, ngayon ay nakatingin ng diretso kay Javier. May apoy sa mga matang yon, isang apoy na hindi pa niya nakikita kailanman. Dahan-dahan, tinanggal ni Althea ang puting apron na ipinasuot sa kanya ni Imelda kanina habang nasa kusina. Ang apron na simbolo ng kanyang pagiging utusan sa pamamahay na yon. Tiniklop niya ito ng dahan-dahan bago ito ibinato sa paanan ni Javier. Sa isang boses na malamig, matatag, at puno ng kahulugan, nagsalita si Althea. Tapos na ang laro, Javier. Ang bawat hakbang ni Althea papalayo sa Grand Ballroom ay parang isang hakbang papalayo sa isang mahabang bangungot. Hindi niya nilingon ang nagkakagulong mga bisita, ang namumutlang mukha ni Javier o ang anyo ng pagkagapi sa mga mata ni Imelda. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, itinuwid niya ang kanyang likod. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa sarili niyang paninindigan. Ang mga tao ay tila nagiging mga estatwa sa kanilang pagdaan, humahawi na parang dagat na binibigyang daan si Moises. Hawak ng kanyang Kuya David ang kanyang siko. Isang mahigpit pero magaan na hawak na nagsasabing, "Nandito ako, ligtas ka na." Pagpasok nila sa pribadong elevator, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Ang nakakabinging katahimikan sa loob ng metal na kahon ay isang malaking ginhawa mula sa ingay at pagkukunwari na iniwan niya sa itaas. Sumandal siya sa malamig na pader, ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaang bumalik ang kanyang paghinga sa normal. Tahimik lang sila hanggang sa makarating sa basement parking. Isang itim at eleganteng sedan ang naghihintay sa kanila. Ang driver ay magalang na binuksan ang pinto. Pagpasok sa loob, ang amoy ng tunay na leather at ang malumanay na ugong ng makina ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad na matagal na niyang hindi naramdaman. Habang umaandar ang sasakyan paalis sa Sandoval Tower, tinitingnan ni Althea ang nagniningning na gusali sa bintana hanggang sa ito'y maging isang tuldok na lang sa kalayuan. 5 taon. 5 taon ng kanyang buhay ang ibinuhos niya sa turing iyon. Sa pag-asang balang araw ay ituturing siyang pamilya. Ngayon, ang turing iyon ay isa na lamang simbolo ng kanyang pinakawalan na kulungan. "Ayos ka lang ba, Thea?" Basag ni David sa katahimikan. Tumingin si Althea sa kanyang kapatid. Sa malumanay na ilaw sa loob ng sasakyan, nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Tumango siya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ngayon, kuya, sa tingin ko oo." Humugot ng malalim na hininga si David. "Patawarin mo ako, Thea. Patawarin mo ako kung hinayaan kong magtagal ng ganito. Dapat noon pa kita kinuha diyan."
Umiling si Althea at hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kuya, mahinahon niyang sabi. Ang kanyang boses ay may bagong tatag na ngayon lang narinig ni David. Alam kong gusto mo akong tulungan noon pa, pero pinili kong manatili. Kumunot ang noo ni David, puno ng pagkalito. Pero bakit, Thea? Halos araw-araw kitang naririnig na umiiyak sa telepono. Araw-araw kitang nakikitang nasasaktan. Bakit mo tiniis ang lahat ng yon? Tumingin si Althea sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng Makati na mabilis na dumaraan. Dahil may kailangan akong tapusin. Dahil may pangako ako na hindi ko pwedeng talikuran. Ang kanyang isip ay biglang lumipad pabalik sa isang maulang hapon. 5 taon na ang nakalipas. Nakatayo siya sa harap ng isang malamig na puntod na gawa sa marmol. Ang mga pangalan ng kanilang mga magulang ay nakaukit doon. Ang kanyang mga luha ay kasabay ng pagpatak ng ulan sa kanyang mukha. Naalala niya ang bigat sa kanyang puso, ang galit, ang kawalan ng pag-asa, at naalala niya ang sumpang binitiwan niya sa hangin. Itay, inay, ipinapangako ko. Babawiin ko ang lahat ng kinuha nila sa atin. Bibigyan ko kayo ng hustisya. Ang manatili sa pamamahay ng mga Sandoval ang tanging paraan para malaman ko ang katotohanan. Pagpapatuloy ni Althea, ang kanyang boses ay bumalik sa kasalukuyan. Ang pagtitiis sa mga panlalait nila ang naging takip ko. Tinitigan siya ni David at unti-unti ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng paghanga at pag-unawa. Kaya pala hindi mo ako hinayaang kumilos noon. Habang sila'y nag-uusap, walang tigil ang pag-vibrate ng telepono ni Althea sa kanyang maliit na purse. Sa unay hindi niya ito pinansin, ngunit dahil sa pagpupumilit nito, kinuha niya ito. Sa screen, paulit-ulit na lumilitaw ang pangalan, Javier. 10 missed calls, 20 text messages. Ang bawat isa ay mas desperado kaysa sa nauna. Althea, where are you? Please come back. We need to talk. I'm sorry. Please answer me, Althea. Tinitigan niya ang pangalan ng kanyang asawa. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngunit ang pagmamahal na yon ay natabunan na ng sakit at pagkadismaya. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang pangalan nito, scroll pababa, at pinili ang opsyon na block this caller. Sa isang simpleng pagpindot, pinutol niya ang huling koneksyon sa kanyang nakaraan. Inilapag niya ang telepono at huminga ng malalim. Malapit nang mapasa atin ang Sandoval Realty Corp. Sabi ni David, sinusubukang pagaanin ang kanyang loob. Sa mga susunod na araw, babagsak na sila. Matatalo na sila. Umiling si Althea. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Hindi sapat ang pagkuha sa kumpanya nila, kuya. Hindi lang pera ang kinuha nila sa atin. Kinuha nila si Itay. Sinira nila ang pamilya natin. Kailangan nilang pagbayaran ng lahat. Ang kanyang tingin ay napunta sa isang maliit at eleganteng kahon na gawa sa kahoy ng nara na maingat niyang inilagay sa upuan sa tabi niya. Ito lang ang tanging bagay na dinala niya mula sa mansyon ng mga Sandoval. Ano ang laman niyan? Tanong ni David. Isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Althea. Ang tunay na hustisya, kuya, ito ang magpapabagsak sa kanila, hindi lang ang pera mo. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang marangyang hotel sa Bonifacio Global City. Dinala sila ng isang personal assistant sa pinakamalaking suite, sa pinakamataas na palapag. Pagpasok pa lang, bumungad sa kanila ang isang malawak na tanawin ng buong syudad mula sa salaming pader. Sa wakas, naramdaman ni Althea ang kapayapaan. Malayo sa mga mapanghusgang mata, malayo sa masasakit na salita. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Isang malakas at desperadong katok sa pinto ang biglang umalingaw-ngaw sa buong suite.
Nagkatinginan sina Althea at David. Sinabihan ni David ang kanyang mga security personnel sa labas na huwag magpapasok ng kahit sino. Ngunit ang kumakatok ay nagpumilit, sinisigaw ang isang pangalan. Althea! Althea, please! Let me in! Mag-usap tayo! Ang boses ni Javier, napapikit si Althea. Kahit saan yata ay susundan siya nito. Binuksan ni David ang pinto, handang harangin ang bayaw. Ngunit sa pagbukas nito, isang Javier na hindi pa nila nakikita kailanman ang bumungad sa kanila. Ang kanyang mamahaling tuksido ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng pagkasindak. Hindi niya pinansin si David. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Althea. Humakbang siya papasok at sa pagkabigla ng lahat, lumuhod siya sa sahig. Althea, patawarin mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Althea. Patawarin mo ako, mahal ko. Nagkamali ako. Please, bumalik ka na sa akin. Nakatayo lang si Althea, nakatingin sa lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ang dating hari ng kanyang mundo, ngayon ay parang isang alipin na nagmamakaawa. Wala siyang naramdamang awa. Wala siyang naramdamang galit. Tanging lamig. Isang nakakakilabot na katahimikan. Dahan-dahanan siyang yumuko, hindi para tulungan itong tumayo, kundi para maging magkalebel ang kanilang mga mata. Sa isang boses na kasing lamig ng yelo, bumulong siya. Nanghihingi ka ba ng tawad o nagmamakaawa ka para iligtas ang yaman mo? Kinabukasan, ang marangyang hotel suite ay naging isang war room. Ang coffee table na gawa sa salamin ay puno ng mga laptop at dokumento. Si David, sa kanyang formal na business attire, ay namumuno sa isang pulong kasama ang tatlo sa pinakamagagaling na abogado ng bansa. Ang pinuno nila ay si Attorney Ricardo Romero, isang matandang lalaki na may matalas na mga mata at reputasyong hindi pa natatalo sa korte. Nakatayo si Althea sa tabi ng bintana, tahimik na nakikinig habang hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang suot ay isa ng matalinong business dress at ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang anyo ng isang inaaping asawa ay ganap ng naglaho. Ang plano ay simple, paliwanag ni David. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa ng isang corporate titan. Gagamitin natin ang majority shares na nakuha na natin sa market para magsagawa ng hostile takeover. Sabayan natin ang pag-freeze sa kanilang mga personal na asset dahil sa mga anomalya sa financial reports na nakita ng team natin. We will bleed them dry. Sa loob ng isang linggo, wala nang matitira sa Sandoval Realty Corp. Tumango si Attorney Romero. Maganda ang plano, Mr. Reyes. Malakas ang kaso natin sa corporate side. We can dismantle their empire brick by brick. Mahihirapan sila, pero posibleng makahanap pa rin sila ng paraan para makatakas sa mas malalaking kaso. Si Althea ay humigop ng tsaa. Hindi pa rin nagsasalita. Pinapanood niya ang mga makapangyarihang lalaki na ito na magplano ng isang digmaang pinansyal, isang digmaan ng mga numero at batas. Magaling sila. Malakas ang kanilang plano, ngunit kulang pa ito. Nang matapos silang maglatag ng kanilang mga estratehiya, dahan-dahang lumapit si Althea sa mesa. Natahimik ang lahat, ang kanilang mga mata ay napunta sa kanya. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya sa pulong na yon. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Salamat sa inyong lahat, simula ni siya. Pero ang plano ninyo ay nakatutok sa mga sanga. Oras na para putulin natin ang puno. Mula sa ugat. Inilapag niya sa gitna ng makintab na mesa ang kahon na gawa sa kahoy ng nara. Ang simpleng tunog ng paglapag nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Ang mga abogado, maging si David, ay inaasahang makakita marahil ng ilang mga kontrata o litrato. Ngunit ang laman ng kahon ay higit pa roon. Ito ay isang arsenal.
May mga itim na ledger na sulat kamay ang mga detalye. May 5 USB drive na may iba't ibang kulay. At sa ilalim ng lahat, isang malaking papel na maingat na nakarolyo. Kinuha ni Althea ang papel at dahan-dahan itong inilatag sa ibabaw ng mesa, tinatakpan ng mga laptop at dokumento ng mga abogado. Napaatras ng bahagya si Attorney Romero. Ang nasa harap nila ay hindi isang simpleng papel. Ito ay isang detalyadong diagram, isang masalimuot na sapot ng gagamba na gawa sa itim at pulang tinta. Sa gitna ay ang logo ng Sandoval Realty Corp. Mula roon, 2 dosenang linya ang humahantong sa mga pangalan ng mga pekeng kumpanya, mga numero ng offshore bank accounts, mga pangalan ng mga politiko at mga petsa ng mga transaksyon. Bawat pulang linya ay may kalakip na paliwanag kung paano nilalabhan ang pera mula sa mga proyektong may overpricing, kung paano ito dumadaloy palabas ng bansa at kung paano ito bumabalik bilang malinis na investment. Ano? Ano ito? Halos pabulong na tanong ng isa sa mga batang abogado. 5 taon, sagot ni Althea. Ang kanyang mga daliri ay marahang sinusundan ng isang pulang linya sa diagram. 5 taon ng pagtitiis, pagmamasid, at pag-iipon. Ang kanyang isip ay naglakbay pabalik. Naalala niya ang isang gabi kung saan pinagalitan siya ni Imelda dahil pumasok siya sa library ni Javier. Ang hindi alam ni Imelda, sa maikling sandaling iyon, nagawa niyang ikabit ang isang maliit na USB keylogger sa likod ng computer ni Javier. Naalala niya ang mga pagkakataong inuutusan siya ni Beatrice na kunin ang isang lumang file sa bodega ng kanilang mansyon. Habang naghahanap, kinukuhanan niya ng litrato, gamit ang isang maliit na telepono, ang mga ledger na nakatago sa mga lumang kahon. At naalala niya ang isang gabi kung saan umuwing lasing si Javier. Ipinagmamalaki ang isang matalinong transaksyon na ginawa niya sa Cayman Islands. Si Althea ay nagkunwaring tulog, ngunit ang audio recorder sa ilalim ng kanyang unan ay bukas at malinaw na kinukuha ang bawat salita, bawat insulto, bawat pagmamaliit, bawat pagkakataon na itinuring siyang hangin. Ginamit niya iyon bilang kanyang kalasag. Ang pagiging wala, sa paningin nila, ang nagbigay sa kanya ng kalayaang makalapit sa kanilang mga pinakatatagong sikreto. Kinuha ni Attorney Romero ang diagram. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Inilapit niya ito sa kanyang mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa pagkabigla. At sa huli sa purong pagkamangha. Binalingan niya si Althea, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang paghanga. Ginang Reyes, paano? Ang mga ito ay perpekto. Ang daloy ng pera, ang mga pangalan, ang mga petsa, lahat ay narito. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay halos mabasag sa tindi ng emosyon. Ito ang lahat ng kailangan natin para ikulong sila habang buhay. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Ang mga abogado ay nakatingin kay Althea na para bang ngayon lang nila siya nakita. Ngunit ang pinakamalalim na reaksyon ay nagmula kay David. Nakatayo siya, hindi makagalaw, nakatitig sa kanyang nakababatang kapatid, ang babaeng inakala niyang kailangan niyang protektahan. Ang babaeng inakala niyang isang kawawang biktima ay siya palang general sa likod ng buong digmaan. Ang plano niya ay pag-atake ng isang hari. Ang plano ni Althea ay ang tumpak na pag-assassinate ng isang reyna. Thea, sabi ni David, ang kanyang boses ay puno ng paghanga na hindi niya maitago. Lahat ng ito, ginawa mo itong mag-isa? Tumingin si Althea ng diretso sa mga mata ng kanyang kapatid. Ang dating lambot at lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng ningning ng bakal at apoy. Hindi ko kailangan na iligtas mo ako, kuya. Humakbang siya palapit dito. Ang kanyang presensya ay buo at hindi matitinag. Kailangan ko na maging kakampi kita.
Pantago. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Sandoval ay mas mabigat kaysa sa marmol na sahig nito. Nawala na ang mga bulungan ng mga katulong, ang halakhak ni Beatrice, ang tunog ng mga kubyertos sa mahahabang hapagkainan. Ang tanging naririnig na lang ay ang marahang pag-click ng mga takong ni Doña Imelda Sandoval habang siya'y pabalik-balik sa kanyang malawak na opisina na parang isang leong nakakulong sa gintong hawla. Pagkatapos ng gabi ng anibersaryo, ang kanilang mundo ay gumuho. Ang kanilang mga bank account ay na-freeze. Ang kanilang mga kasosyo sa negosyo ay biglang hindi matawagan. At ang pangalang Sandoval, na dati simbolo ng kapangyarihan, ngayon ay laman ng mga blind items sa balita. Iniuugnay sa isang malaking iskandalo. Ngunit si Imelda Sandoval ay hindi natatakot. Hindi siya nalulungkot. Siya ay nagngangalit sa galit. Sa kanyang paningin, hindi ito pagkatalo. Ito ay isang pagtataksil. Ang ahas na pinatuloy niya sa kanyang pamamahay, ang babaeng itinuring niyang isang basahan, si Althea, ay nagtaksil sa kanya. At sa likod nito, ang kapatid nitong si David, isang lobo na nag-anyong tupa. Huminto siya sa harap ng bintanang salamin na tanaw ang kanyang perpektong hardin. Mga walang utang na loob, bulong niya sa sarili, ang kanyang mga daliri ay humihigpit sa isang ballpen na gawa sa ginto hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Binigyan ko sila ng pagkakataong makatikim ng karangyaan. Pinayagan kong madugtungan ang pangalan ng isang Reyes sa pangalan ng mga Sandoval at ito ang igaganti nila sa akin. Para sa kanya, si Althea ay hindi biktima. Si Althea ay isang manggagamit. Isang akyat bahay na ginamit ang kahinaan ng kanyang anak na si Javier para makapasok sa kanilang buhay. At ngayon, sinusubukan nitong sirain ang lahat ng pinaghirapan niya. Hindi niya hahayaan iyon. Kinuha ni Imelda ang isang espesyal na telepono mula sa drawer ng kanyang antigong mesa. Isang telepono na walang pangalan sa contacts, puro numero lang. Pinindot niya ang isang numero at itinapat sa kanyang tainga. Kailangan kitang makausap, sabi niya nang walang anumang pagbati. Sa dati nating tagpuan, ngayon na. Makalipas ang isang oras, nasa isang pribadong silid si Imelda sa isang luma ngunit eleganteng restaurant sa Binondo. Ang amoy ng tsa at insenso ay nasa hangin. Sa harap niya ay nakaupo si Congressman Del Rosario, isang lalaking ang buong karera sa politika ay pinunduhan ng mga Sandoval. May problema tayo, Imelda, sabi ng congressman, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo kahit na malamig ang silid. Malakas ang kalaban. Si David Reyes. Malinis ang record niya at ang mga ebidensya laban sa inyo. Huwag mong pag-usapan sa akin ang mga problema ko, Hernan. Putol ni Imelda. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Nandito ako para sa mga solusyon. Marami kang utang na loob sa akin. Oras na para bayaran mo ang ilan sa mga iyon. Napalunok ang congressman. Ano ang kailangan mong gawin ko? Gusto kong gamitin mo ang iyong impluensya. Pigilan mo ang investigasyon. Gumawa ka ng ingay. Ibaling mo ang atensyon ng media sa iba. Sabihin mong ito ay isang corporate warfare, isang maruming laro ng Reyes Prime Holdings para pabagsakin ang isang matatag na kumpanya. Imelda, hindi ganoon kadali. Gawin mong madali. Mariing sabi ni Imelda, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. O baka gusto mong ipaalala ko sa publiko kung paano ka nanalo sa huling eleksyon. Ang lahat ng talaan ay nasa akin pa rin. Ang banta ay malinaw. Ang congressman ay napayuko. Talunan. Masusunod, Doña Imelda. Habang pauwi, ang isip ni Imelda ay lumipad pabalik sa nakaraan. Bumalik ito sa isang panahong hindi pa siya isang donya. Bata pa siya noon, maganda at puno ng ambisyon. Isang sekretarya sa isang maliit na kumpanya ng konstruksyon. Ang boss niya, si Ginoong Antonio Reyes, ang ama ni Althea, ay isang mabait
ngunit masyadong mapagtiwalang tao. Ngunit ang mata ni Imelda ay wala sa kanya. Nasa kasosyo nito, isang lalaking mahina ang loob at may kahinaan sa magagandang babae. Isang gabi, sa isang bar na mausok, sinadya niyang magtagpo sila. Suot niya ang kanyang pinakamagandang bestida, ang kanyang ngiti ay matamis, at ang kanyang mga mata ay nangangako ng mga bagay na hindi kayang ibigay ng asawa nito. Habang nilalasing niya ito sa alak at papuri, ang kanyang mga kamay ay aksidenteng napadapo sa briefcase nito kung saan nakatago ang mga plano at kontrata para sa isang malaking proyekto. Kinabukasan, ang mga plano ay nawawala. Pagkalipas ng isang linggo, iniharap ni Imelda at ng kanyang bagong kasosyo, ang Sandoval na napangasawa niya, ang parehong plano sa ibang grupo ng mga investor. Ang nag-iisang pagkakaiba ay ang pangalan sa kontrata. Sandoval, hindi Reyes. Nawasak si Antonio Reyes. Hindi dahil sa nawalang proyekto, kundi dahil sa pagtataksil ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Hindi nagtagal, bumagsak ang kanyang kalusugan. Namatay siyang isang bigo at wasak na tao. Napangisi si Imelda sa alaala. Hindi yun pagnanakaw. Yun ay talino. Ginamit niya ang ibinigay sa kanya, ang kanyang ganda at talas ng isip para kunin ang nararapat sa kanya. Ang mahihina ay talagang nauubos. Ang malalakas lang ang natitira. At siya, si Imelda Sandoval, ay malakas. Pagdating sa mansyon, dumiretso siya sa kanyang opisina at gumawa ng isa pang tawag sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Hanapin mo ang kahinaan ni David Reyes. Utos niya, ang boses ay walang emosyon. Lahat ng tao ay mayroon yan. Isang pagkakamali sa nakaraan, isang lihim na kasintahan, isang problemang pinansyal, kahit gaano kaliit. Hukayin ninyo ang buong buhay niya hanggang sa makahanap kayo ng pwedeng ipangbaon sa kanya. Pagkatapos ibaba ang telepono, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang malaking litrato na nakadisplay sa isang silver frame sa kanyang mesa. Ang litrato mula sa kasal ni na Javier at Althea. Si Javier ay nakangiti ng malapad, mukhang isang prinsipe, at si Althea nakangiti rin. Ang mga mata ay puno ng pag-asa at pag-ibig, isang hangal na pag-ibig. Kinuha ni Imelda ang litrato, tinitigan niya ang mukha ni Althea nang may matinding pagkasuklam. Dahan-dahan, gamit ang kanyang perpektong manicure na mga kuko, pinunit niya ang litrato sa gitna, maingat na hinihiwalay si Althea mula kay Javier. Pagkatapos, kinuha niya ang bahagi ni Althea at pinunit ito ng paulit-ulit. Ginagawa itong maliliit na piraso, hanggang sa ang nakangiting mukha nito ay hindi na makilala. Hinayaan niyang mahulog ang mga piraso sa basurahan na parang konfeti. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang akma na siyang uupo, muling tumunog ang kanyang espesyal na telepono, ang kanyang tauhan. Doña Imelda? Sabi ng boses sa kabilang linya, mababa at puno ng pananabik. May nahanap po kami. Isang bagay na sisira hindi lang kay David Reyes, kundi pati na rin sa kapatid niya. Mula sa bintana ng kanyang opisina, sa pinakatuktok ng Reyes Prime Holdings Tower, tanaw ni David Reyes ang buong lungsod. Ang kanyang tanggapan, na dati isang lulugar kung saan niya pinaplano ang mga corporate takeover, ngayon ay naging command center ng isang mas personal na laban. Ang mga unang araw pagkatapos ng anibersaryo ay naging matagumpay. Ang kanyang legal team, pinangunahan ni Attorney Romero, ay mabilis na kumilos dahil sa mga ebidensyang ibinigay ni Althea, ang mga ledger, ang mga diagram, ang mga recording. Walang kapangyarihan ang makapipigil sa mga awtoridad. Ang mga asset ng pamilya Sandoval ay na-freeze. Ang balita ay kumalat na parang apoy, at ang dating hindi matitinag na Sandoval Realty Corp ay unti-unting lumulubog
sa eskandalo. Sa bawat headline na kanyang nababasa, sa bawat pagbaba ng stock value ng mga Sandoval, nararamdaman ni David ang isang kakaibang halo ng tagumpay at matinding pagnanais na matapos na ito. Alam niyang nasasaktan si Imelda at ito ang simula ng hustisya na matagal nang ipinagkait sa kanyang pamilya. Ngunit ang pamilyar na kilig ng tagumpay ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pagkabahala. Kilala niya si Imelda Sandoval. Hindi ito madaling sumuko at tulad ng isang sugatang ahas, mas lalo itong nagiging mapanganib sa oras ng panganib. Sir, tumatawag po si Miss Patricia mula sa PR department. Sabi ng kanyang personal assistant sa intercom. I-connect mo, utos ni David. Ang kanyang mata ay nakatuon pa rin sa malaking monitor na nagpapakita ng real-time news feed. Sir, nagkalat na po sa social media at sa ilang news outlets. Sabi ni Patricia, ang kanyang boses ay nagmamadali at puno ng pag-aalala. May mga coordinated articles at posts na lumalabas. May mga anonymous sources na nagpapahiwatig na ang Reyes Prime ay isang corporate vulture na sinasamantala ang isang krisis para sirain ang isang kumpanyang itinayo sa loob ng 50 taon. They're painting you as the villain and Doña Imelda as the grieving matriarch protecting her family's legacy. Gumagawa rin po sila ng kwento tungkol kay Ma'am Althea na kaya lang po siya nagpakasal kay Mr. Javier ay para maghiganti at makakuha ng pera. Napakuyom ang kamao ni David. Ito ang tipikal na maruming taktika ni Imelda. Gagamitin nito ang media para baliktarin ang katotohanan. Ngunit alam niya na sa huli, ang katotohanan pa rin ang mananaig. Hayaan mo sila. Kalmadong sagot ni David kahit pa kumukulo ang kanyang dugo. Maglabas tayo ng official statement. Ipakita natin ang mga basehan ng korte sa pag-freeze ng assets, ang mga dokumento na inilatag ni Attorney Romero. Labanan natin ang kasinungalingan gamit ang katotohanan. Bago pa man siya makababa ng telepono, isa pang tawag ang pumasok sa kanyang pribadong linya. Ito si Marco, ang pinuno ng security team na inatasan niyang bantayan si Althea. Agad na kinabahan si David. Hindi tumatawag si Marco, maliban kung ito'y isang emergency. Sir, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay humihingal at puno ng tensyon. Nagkaroon po ng insidente. Biglang nanlamig ang buong katawan ni David. Ang lahat ng ingay sa kanyang paligid ay tila nawala. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Nasaan si Althea? Ayos lang ba siya? Papunta na po kami sa St. Luke's Medical Center. Isang 10-wheeler truck ang biglang lumipat ng linya at bumangga sa gilid ng sasakyan namin sa may kanto ng McKinley. Sinadya po, sir. Mabilis po itong tumakas pagkatapos. May mga galos at pasalang po si Ma'am Althea, pero mas mabuting masigurado. Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi ni Marco. Ang tanging umaling-awngaw sa kanyang isipan ay ang mga salitang bumangga, sinadya po, at ang takot na mawala ang kanyang kapatid. Ang chessboard ay nawala. Ang mga numero sa stock market ay nawalan ng halaga. Ang tanging mahalaga na lang ay ang kanyang kapatid. Sa loob ng ilang minuto, iniwan ni David ang lahat. Ang naguguluhang board members, ang walang katapusang mga tawag, ang kanyang posisyon bilang isang CEO at nagmamadaling bumaba. Ang kanyang pagiging isang corporate titan ay napalitan ng pagiging isang kuya na natatakot para sa kanyang pinakamamahal na kapatid. Ang biyahe papuntang ospital ay parang walang katapusang paghihintay. Bawat segundo ay parang oras. Nang makarating siya sa emergency room, halos mabaliw siya sa paghahanap sa kanyang kapatid. Sa wakas, nakita niya si Althea na nakaupo sa isang kama, may benda sa braso at maliit na hiwa sa noo. Nag-iiwan ng bahid ng kulay dugo sa kanyang puting damit. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Nang makita siya nito, isang maliit na ngiti
Ang sumilay sa mga labi nito, ngunit hindi nito maitago ang pagkabigla at pagod sa kanyang mga mata. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang takot na mawala ito ay parang isang matalim na kutsilyo sa kanyang dibdib. Diyos ko, Thea, akala ko. Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Napakalamig ng kanyang mga kamay at nanginginig ang kanyang buong katawan. Ayos lang ako, kuya, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay medyo nanginginig pa rin, ngunit may halong pagpupumilit. Naka-seatbelt ako at mukhang mas matibay yata ako kaysa sa sasakyan na iyon. Pilit pa itong nagbiro. Kahit na halata ang panginginig sa dulo ng kanyang boses. Ngunit alam ni David na hindi ito isang biro. Tumingin siya sa mga mata ni Althea at nakita niya roon hindi ang takot na inaasahan niya, kundi ang isang bagong apoy, isang mas matinding determinasyon para itong isang malaking bato na hindi kayang igiba ng anumang puwersa. Ito na ang patunay, kuya, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay tila nagpapalakas sa kanyang loob. Hindi lang siya isang magnanakaw. Isa siyang halimaw na handang pumatay para pagtakpan ang mga kasalanan niya. Ngayon, mas lalo nating kailangang ituloy ito. Kailangan natin siyang pigilan. Gusto ni David na sumigaw. Gusto niyang sabihin na itigil na ang lahat. Walang anumang kumpanya o hustisya ang katumbas ng buhay ng kanyang kapatid. Ngunit nang makita niya ang katatagan sa mga mata ni Althea, alam niyang hindi na ito mapipigilan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang kapatid niyang kailangan ng proteksyon. Isa na siyang mandirigma na nangunguna sa laban. Tumango si David. Ang kanyang panga ay nagtagis. Tama ka. Pero kung lalaban tayo sa ganitong paraan, kailangan nating maging mas handa. Ang kanyang boses ay puno ng galit na ngayon ay nakatuon na kay Imelda. Mula sa ospital, dinala ni David si Althea sa isang bagong lokasyon, isang pribado, at mas secured na penthouse suite. Dinoble niya ang security team nito at nag-hire pa ng 2 dating military personnel para maging personal na bantay nito. Ang digmaan ay umabot na sa isang bagong antas. Hindi na ito laro ng mga papeles. Laro na ito ng buhay at kamatayan. Kinagabihan, habang si Althea ay nagpapahinga, si David ay nasa command center nila, isang silid na nilagyan niya ng mga monitor, nakatitig sa mga screen. Puno ng galit ang kanyang puso. Galit kay Imelda at galit sa sarili niya dahil inilagay niya sa panganib ang kanyang kapatid. Lumapit si Marco, may hawak na tablet. Sir, nakuha na po namin ang kopya ng mga CCTV footage malapit sa pinangyarihan. Ipinakita niya kay David ang isang video. Malinaw na kuha mula sa isang traffic camera. Nakikita ang itim na sedan ni Althea na naghihintay sa stoplight. Mula sa likuran, isang malaking truck ang biglang bumilis, lumipat ng linya at sinadyang banggain ang gilid ng sedan kung saan nakaupo si Althea. Pagkatapos ay mabilis itong tumakas. Nakuha namin ang plate number ng truck, sabi ni Marco. Ninakaw pala ito 2 araw na ang nakalipas, pero may isa pa kaming nakita. Nag-play siya ng isa pang video. Kuha ito mula sa isang security camera ng isang tindahan. May petsang 1 araw bago ang aksidente. Ang video ay medyo malabo. Kuha sa isang madilim na eskinita. Nakikita ang driver ng truck. Isang lalaking malaki ang katawan na may kausap. Ang kausap niya ay nakasuot ng hooded jacket, kaya't hindi makilala. Ngunit habang nag-uusap sila, ang lalaking naka-hoodie ay nag-abot ng isang makapal na sobre sa driver. Pagkatapos, bago ito umalis, saglit itong lumingon sa direksyon ng kamera. Sa isang iglap, tumama ang ilaw ng poste sa gilid ng mukha nito. Hini-zoom in ni Marco ang imahe. Ginagawa itong mas malinaw, pixel by pixel. Nang maging mas malinaw ang mukha, nanigas si David sa kinatatayuan niya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at matinding galit. Ang lalaki sa video ang nagbigay ng pera sa driver ng truck
na sumadyang banggain ang sasakyan ni Althea. Ang lalaking iyon. Javier! Bulong ni David. Ang pangalan ay lumabas mula sa kanyang lalamunan na parang isang sumpa. Hindi siya makapaniwala. Ang sarili niyang bayaw. Ang asawa ng kanyang kapatid. Ganoon ba talaga ito kasama? Ganoon ba talaga kalalim ang kanyang pagkakasangkot? Napakasakit ng kanyang puso. Hindi lang pinabayaan ni Javier si Althea. Hindi lang niya ito sinaktan emotionally, kundi sinubukan din niya itong patayin. Ang galit na naramdaman niya ay naghalo sa isang pakiramdam ng matinding pagkadismaya. "Sir?" tanong ni Marco. Napansin ang matinding reaksyon ni David. "Ipadala mo sa akin ang footage na yan," utos ni David. Ang kanyang boses ay malamig at matalim na ngayon. "At hanapin mo ang driver ng truck na yon. Hanapin mo rin ang lahat ng koneksyon ng Javier na ito. Ngayon din." Pinagmasdan ni David ang screen. Ang imahe ni Javier ay nakatatak na sa kanyang isip. Ang huling pag-aalinlangan tungkol sa kabutihan ni Javier ay ganap nang naglaho. Wala nang pwedeng maging dahilan sa gawaing ito. Ito ay isang direktang pagtatangka sa buhay ng kanyang kapatid. Ang kanyang panga ay nagtagis. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa pagkuha ng kumpanya. Hindi na lang ito tungkol sa paghihiganti sa mga Sandoval. Ngayon, ito ay tungkol sa proteksyon. Tungkol sa pagtiyak na ang mga taong nagtangka sa buhay ng kanyang kapatid ay magbabayad ng buo. Walang labis, walang kulang. Ang laban na ito ay umabot na sa isang antas na hindi niya inakala. At sa gabi na yon, habang tinititigan niya ang mukha ni Javier sa screen, nanumpa si David na hindi na niya hahayaan na may makasakit pa kay Althea. Hindi kailanman. Model ang kanyang panga ay nagtagis at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang babaeng sinumpaan niya sa harap ng altar na kanyang poprotektahan. Sinubukan niyang patayin ng sarili niyang ina. Ang katotohanan yon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura na nakapagpatumba sa kanya. "Ma!" Sumabog si Javier. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. "Anong ginawa mo? Bakit mo sinubukang saktan si Althea? Asawa ko siya." Tumingin si Imelda sa kanya nang may walang bahid ng pagsisisi. "Javier, kalmahin mo ang sarili mo. Ginawa ko lang ang kailangan gawin. Ang babaeng iyon ay isang salot sa ating pamilya. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit lang niya tayo. Kailangan siyang mawala para matapos na ang lahat ng kaguluhang ito." "Mawala? Mama, halos patayin mo siya. Sino ka ba talaga?" Sumigaw si Javier. Ang kanyang galit ay naghalo sa takot. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang mapagmahal na ina na kilala niya. Isa itong halimaw na handang gumawa ng kahit anong krimen para lang sa kapangyarihan. Ngumisi si Imelda. "Ako ang babaeng nagtayo ng imperyong ito, Javier. Ang babaeng nagsigurado na magkaroon ka ng lahat ng ginhawa sa buhay at walang sino man ang makakasira niyan, lalong-lalo na ang isang walang kwentang Althea." Sa unang pagkakataon, nakita ni Javier ang kanyang ina sa tunay nitong kulay. Ang kanyang pagkamangha sa kapangyarihan nito ay napalitan ng matinding pagkasuklam. Ang lahat ng pagmamahal na inakala niyang naramdaman niya para sa kanyang ina ay biglang naglaho, napalitan ng pait. Tinalikuran niya ang kanyang ina, hindi na makatingin sa mukha nito. Naramdaman niya ang isang matinding kalungkutan. Ang kanyang sariling ina, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Pagbalik niya sa kanyang silid, nahulog si Javier sa kanyang malambot na kama. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Althea, ang kanyang Althea, ang babaeng minahal niya, sa kabila ng lahat. Oo, inapin niya ito. Oo, pinabayaan niya ito. Ngunit may bahagi sa kanya na totoo ang pagmamahal. Ngayon, halos ipinapatay niya ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-scroll sa mga lumang larawan. Nakita niya ang mga litrato ng kanilang kasal, ang mga unang buwan ng kanilang pagsasama.
Si Althea, nakangiti ng totoo. Ang mga mata ay kumikinang sa pag-ibig. Naalala niya ang mga araw na masaya pa sila bago siya tuluyang kainin ng ambisyon at pagiging sunod-sunuran sa kanyang ina. Naalala niya ang lambing nito, ang pag-iintindi nito, ang walang sawang pagsuporta nito. At ang lahat ng yon ay itinapon niya. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Para siyang pinipiga at ang bawat patak ng pagkabigo ay nagiging luha. Hindi na ito tungkol sa kumpanya, hindi na ito tungkol sa pagmamalaki. Ito ay tungkol sa pagkawala ng tanging babae na nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal. Hindi niya kayang harapin ang kanyang ina. Kailangan niyang makausap si Althea. Ngunit hindi para magmakaawa na bumalik siya. Hindi para humingi ng tawad na hindi niya deserve, kundi para balaan siya. Para sabihin sa kanya na ang halimaw na kanyang kinakaharap ay mas malala pa sa kanyang iniisip. Kailangan niya ng tulong. Ang tanging taong pwedeng tumulong sa kanya ngayon ay ang kanyang asawa. Agad siyang nag-isip ng paraan. Alam niyang binlock na siya ni Althea. Alam niyang pinoprotektahan na ito ng kanyang kapatid. Kailangan niya ng isang neutral na lugar. Isang lugar na ligtas. Nagsimula siyang mag-text sa isang lumang numero, isang kaibigan na pinagkakatiwalaan niya pa rin. Isang mabilis na pagpaplano ang naganap. Kinabukasan, sa isang cafe sa labas ng Makati, naupo si Javier sa isang sulok, nakasuot ng sunglasses at sombrero, pilit na nagtatago. Ang kanyang puso ay kumakabog. Hindi siya sigurado kung darating si Althea. Hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin niya. Ilang minuto pa, pumasok si Althea. Nakasuot siya ng isang simpleng summer dress. Ang kanyang mga galos at pasa ay bahagyang nakikita pa rin. Sa likuran niya, may dalawang malalaking lalaki na nakatayo. Ang kanyang mga bodyguard. Seryoso ang mukha ni Althea. Walang bakas ng init. Walang bakas ng pagmamahal. Tanging matalim na pag-iingat. Salamat sa pagpunta, mahinang sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Wala akong choice, malamig na sagot ni Althea. Ano ang gusto mong sabihin? Humugot ng malalim na hininga si Javier. Hindi ako pumunta dito para humingi ng tawad. Alam kong hindi ko deserve iyon. Pumunta ako dito para balaan ka. Tiningnan niya ang kanyang paligid. Sinisiguradong walang nakakaririnig. Si Mama. Hindi lang siya magnanakaw, Althea. Hindi lang siya mandaraya. Isa siyang mamamatay tao. Siya ang nag-utos sa aksidente mo. Nagulat si Althea. Alam niyang may kinalaman ang mga Sandoval, ngunit ang marinig ito mismo mula kay Javier na ang kanyang biyenan ang nag-utos. Ito ay ibang antas ng kasamaan. May isa pa akong sasabihin sa'yo, patuloy ni Javier. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. May nakatago si Mama. Isang bagay na hindi niya pinagkakatiwalaan kahit kanino. Nasa lumang library, sa ilalim ng sahig, may isang lihim na safe doon. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit, lumang susi. Ito ay gawa sa tanso, may kakaibang disenyo. Inilapag niya ito sa mesa, itinulak patungo kay Althea. Ito ang susi. Sabi niya, hinding-hindi niya pinaghihiwalay iyan sa kanyang mga lumang gamit. Maging maingat ka, Althea. Hindi siya titigil sa paghahanap sa'yo hanggat hindi ka niya napipigilan. Wala siyang awa. Tumayo si Javier. Ang kanyang misyon ay natapos na. Paalam, Althea, sabi niya. At ang salitang iyon ay puno ng tunay na lungkot at pagsisisi. Ingat ka. Pagkatapos noon, tumalikod siya at nagmamadaling lumabas ng cafe, hindi na muling lumingon. Naiwan si Althea na nakatitig sa lumang susi na nasa ibabaw ng mesa. Ang kanyang isip ay gumugulo sa bagong impormasyon. Isang lihim na safe, ang susi. Ang mga salita ni Javier. Mula sa kanyang peripheral vision, nakita niya ang isang figura na mabilis na nagtago sa likod ng isang kotse sa tapat ng cafe. Hindi ito isa sa mga bodyguard niya. Isang tao na matagal nang nagmamasid sa kanila. Kinuha ni Althea ang susi.
Hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang palad. May sumusunod sa kanila. Ang lumang susi na ibinigay ni Javier ay mainit sa palad ni Althea. Mula sa cafe, mabilis niyang tinawagan si Kuya David. Ang paghahanap sa lihim na safe ay nagpabalik sa kanila sa mansyon ng mga Sandoval. Sa pinakamadilim at pinakamasikip na sulok nito, ang lumang library. Kahit na nakabalot sa makapal na proteksyon ng Reyes Prime Holdings Security, kinakabahan pa rin si Althea. Ang bawat anino ay tila may inilalabas na alaala ng pagpapahirap, ng pangaalipusta. Ngunit ang pag-aalala ay napalitan ng determinasyon. Nasa loob ng silid na ito ang susi sa kanilang hustisya. Habang naghahanap sila, si David ay maingat na inuusisa ang bawat bookshelf at ang bawat parte ng sahig. Si Althea naman, sa tulong ng mga blueprints ng lumang mansyon na nakuha ni David, ay nagturo ng isang partikular na bahagi sa ilalim ng malaking mesa na gawa sa kahoy. Dito, mahinang sabi ni Althea, ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang bahagi ng sahig. Sabi ni Javier, nasa ilalim daw ng sahig at lagi siyang nakatingin sa direksyon na yan tuwing nasa library siya at kausap niya si Mama. Ginawa ni David ang isang senyas at agad na kumilos ang kanyang mga tauhan. Walang abog-abog, maingat nilang inangat ang makapal na karpet. Sa ilalim nito ay naroon ang isang kasing kulay na kahoy na may kakaibang texture. Sa gitna nito, may isang maliit na uka, halos hindi nakikita. Ito yata, bulong ni David. Inilabas ni Althea ang lumang susi at maingat na ipinasok sa uka. Sa isang mahinang pag-click, bumukas ang isang maliit na kompartamento. Hindi ito isang malaking safe, kundi isang kahoy na lalagyan, bahagyang nakatago sa ilalim ng sahig. Sa loob, naroon ang isang makapal na brown envelope na may selyo. At sa ibabaw nito, isang maliit na leather-bound journal na may nakaukit na inisyal na IS. Kinuha ni Althea ang envelope. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob ay naroon ang mga orihinal na kontrata, ang mga dokumentong nagpapatunay na ninakaw ni Imelda Sandoval ang kumpanya ng kanyang ama. Ang mga lagda ay naroon, ang mga petsa ang lahat ng detalye, ang lihim na ginawa ni Imelda para sa kanyang sarili, ang ebidensya ng kanyang pinakamatinding krimen. Ito na, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang lahat ng kailangan natin. Ngunit habang sila'y nagdiriwang sa kanilang natagpo ang ebidensya, sa kabilang panig ng lungsod, mayroon ding naghahanda ng kanyang sariling alas. Hindi alam ni Javier na may sumusunod sa kanya sa kafe, isang tauhan ni Imelda na matagal nang nagmamanman sa kanyang anak. Sa lalong madaling panahon, matapos ang pagpupulong ni Javier at Althea, nakarating ang balita kay Imelda. Ang pagtataksil ni Javier ay nagpuyos sa kanyang galit. Ang walang kwentang anak na yon! Galit na sigaw ni Imelda matapos niyang marinig ang report ng kanyang tauhan. Nagpautos sa babaeng iyon, ipagkanulo ang sarili niyang ina. Hindi na siya mag-aatubili. Oras na para gamitin ang kanyang huling alas, ang kanyang pinakamatinding sandata, ang media at ang pagmamanipula sa opinyon ng publiko. Kinabukasan, ang lahat ng pangunahing news channels ay live na nag-uulat mula sa labas ng Sandoval Mansion. Si Doña Imelda Sandoval, nakasuot ng itim na belo at may pilit na ngiti sa kanyang labi, ay lumabas sa harap ng media. Sa kanyang tabi ay ang kanyang anak na si Beatriz, umiiyak ng pilit at humahawak sa kanyang ina. Ang eksena ay perpektong idinisenyo para pukawin ang simpatya. Hindi ko akalain na darating ang araw na kailangan kong harapin ang ganitong kahihiyan. Simula ni Imelda, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Ang pamilya Sandoval, na 50 taon nang nagtatrabaho ng matino at marangal, ngayon ay binabato ng putik dahil sa kasakiman ng isang babae. Nagsimula siyang umiyak. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi.
Minahal ko si Althea. Tinanggap ko siya sa aking pamilya, kahit na alam kong hindi siya karapat-dapat. Ngunit ginamit niya ang kabutihan ng aking anak. Ginawa niya ang lahat para makapasok sa aming buhay at ngayon, nais niyang sirain ang lahat ng itinayo namin. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa pagkuha ng litrato. Ang mga headlines ay naglalabasan na Doña Imelda, biktima ng kasakiman ng manugang. Althea Reyes, gold digger o biktima. Sa loob ng penthouse suite, pinapanood ni Althea at David ang press conference. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkabigla. Ang kapal ng mukha niya! Bulong ni David, halos madurog ang basong hawak niya. Ginagawa niyang biktima ang sarili niya. At ikaw, sinisiraan ka niya. Ngunit alam ni Althea na, hindi lang ito basta pagsira ng pangalan. Ito ay isang maingat na kalkuladong pag-atake. Nagsisikap si Imelda na baliktarin ang opinyon ng publiko bago pa man nila maibunyag ang kanilang mga ebidensya. Hindi niya pwedeng gawin ito, sabi ng isa sa mga abogado ni David. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Kung mawawala ang simpatiya ng publiko, mahihirapan tayo sa korte kahit gaano kalakas ang ebidensya natin. Bago pa man makasagot si Althea, nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Imelda sa screen. Mula sa pagiging biktima, bigla itong naging matatag, puno ng puot. At para patunayan na tama ang aking sinasabi, sabi ni Imelda, ang kanyang boses ay tumataas na. Mayroon akong isang piraso ng ebidensya, isang patunay na ang puso ni Althea Reyes ay puno ng kasakiman. Hindi lang niya ako siniraan, kundi siniraan din niya ang aking anak, si Javier, sa likuran. Kinuha ni Imelda ang isang maliit na digital recorder mula sa bulsa ng kanyang belo. Pinindot niya ito. Umalis ang isang audio recording, pamilyar ang boses. Ito ang boses ni Althea. Hindi ko siya minahal, kuya. Kailangan kong manatili. Kailangan kong tapusin ang plano ko. Para sa pera. Para sa lahat ng kinuha nila sa atin. Gagamitin ko lang siya. At pagkatapos, babayaran niya ang lahat. Ang recorder ay biglang tumigil. Nakatitig si Althea sa screen, ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga salita. Ang mga salita ay kanya. Ngunit ang konteksto, ito ay ganap na baluktot. Ito ay mula sa isang pag-uusap niya kay David, kung saan inamin niya na ang pananatili sa mansyon ay para sa plano ng paghihiganti at pagkuha ng hustisya. Ngunit ang salitang pera ay tiningnan bilang ang kinuha nila sa kanilang pamilya, hindi ang kanyang sariling kasakiman. Ang mga salita ay binaluktot para lumabas na siya ay isang oportunista. Ang mga mamamahayag ay nagulantang. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap ng sunod-sunod. Ang lahat ng tao sa silid kasama ni Althea ay nabalot ng pagkagulat. Ang pagtitiwala sa kanilang kaso ay biglang bumagsak. Hindi totoo yan, sigaw ni David sa screen. Kasinungalingan. Ngunit huli na ang lahat. Sa mata ng publiko, ang ebidensya ay nasa harap na nila. Ang kanilang bayani ay naging isang kontrabida. Ang kanilang paghahanap ng hustisya ay naging isang simpleng kasakiman. Naramdaman ni Althea na parang nawala ang lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod. Isang matinding lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Kahit na hawak niya ang mga orihinal na kontrata, ang mga ledger, ang lahat ng katotohanan, ang sinungaling na Imelda ay nagtagumpay sa pagbaliktad ng kwento. Nahulog siya sa upuan, ang mga ebidensya ay nadulas mula sa kanyang kamay at nagkalat sa sahig. Ang kanyang mga mata ay blangko. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Parang nauwi sa wala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang lahat ay nawala. Ang mga salita ni Imelda ay parang matutulis na tinik na kumapit sa puso ni Althea. Ang mga pekeng recording, ang mga baluktot na pahayag, lahat ay kumalat na parang mabilis na lason sa social media at telebisyon. Mula sa pagiging isang biktima na humahanap ng hustisya, bigla siyang naging isang kontrabida sa mata ng publiko, isang gold digger na ginagamit ang kapatid
para sirain ang isang marangal na pamilya. Isinara ni Althea ang kanyang sarili sa loob ng kanyang silid. Ang malawak na suite na yon, na dati simbolo ng kanyang kalayaan, ngayon ay parang isang mas malaking kulungan. Hindi niya pinansin ang mga katok ni David. Hindi niya pinansin ang kanyang telepono na walang tigil sa pag-vibrate mula sa mga mensahe ng galit at paghusga. Ang kanyang isipan ay puno ng kaguluhan, ng pagdududa. Para siyang nauwi sa wala. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang planong maingat na binuo, nasira sa isang iglap ng isang sinungaling na matanda. Dumaan ang oras, ngunit tila hindi niya ito napansin. Ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling tibok ng puso at ang mga boses sa kanyang isipan na paulit-ulit na nagsasabi na siya ay talunan. Isang mahinang tunog ang pumukaw sa kanya. May pumasok sa silid. Alam niyang si David iyon. Hindi siya nagsalita. Humakbang si David papalapit at umupo sa tabi niya. Hindi siya hinawakan, ngunit naramdaman ni Althea ang presensya nito, ang tahimik na suporta. "Thea," mahinang tawag ni David. "Alam kong masakit. Alam kong pakiramdam mo ay nawala na ang lahat." Nanatili siyang tahimik. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero hindi ito ang katapusan. Patuloy ni David, ang kanyang boses ay malakas at matatag. Hindi pa natatapos ang laban. Naalala mo ba ang sinabi ni Itay sa atin? Ang katotohanan ay laging mananaig, kahit gaano pa kadilim ang kasinungalingan. Ang pangalan ng kanilang ama. Ang pangalan na yon ay parang isang kidlat na gumising sa kanya. Dahan-dahan, umangat si Althea. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo pa rin sa pag-iyak, ngunit mayroon na roong isang bahagyang ningning. "Itay," mahinang sabi niya. "Ginawa mo ito para sa kanya, Thea," sabi ni David. Ang kanyang kamay ay marahang pumisil sa balikat niya. "Ginawa mo ito para sa hustisya, hindi para sa sarili mo, hindi para sa pera." Kinuha ni David ang envelope na naglalaman ng mga orihinal na kontrata na kinuha nila mula sa safe ng Imelda na nadulas mula sa kamay ni Althea kanina. Ito ang katotohanan. Ito ang ipaglalaban natin. Hindi tayo susuko. Tinitigan ni Althea ang envelope. Ang mga dokumento ay nanginginig sa kanyang paningin. Sa bawat pilat na kanyang nakita sa mga pahina, naalala niya ang pighati na dinanas ng kanyang ama. Ang sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ng kanyang pinaghirapan at naalala niya ang kanyang sarili, isang batang babae na nakatayo sa tabi ng puntod ng kanyang ama, nangangako na ibabalik ang lahat. Ang pagiging inaapi ay biglang napalitan ng isang mainit na agos ng galit at paninindigan. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan na manaig ang kasamaan. "Pero paano, kuya?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ngunit may bahid na ng paghahanap ng solusyon. Binaluktot niya ang lahat. Wala nang maniniwala sa atin. Isang tunog ng notification ang pumukaw sa kanila mula sa tablet na hawak ni David. Tiningnan niya ito. Isang pamilyar na pangalan ang lumabas sa screen. "May isang tao na gustong makipagkita sa atin," sabi ni David. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago mula sa pag-aalala, patungo sa pagkabigla, at sa huli isang bahagyang ngiti. Isang tao na nagsasabing, may alam siya tungkol sa ginawa ni Imelda kay Itay. Isang tao na matagal nang naghihintay ng tamang pagkakataon para magsalita. Makalipas ang ilang oras, sa isang ligtas na pribadong conference room, naupo sina Althea at David sa harap ng isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay may uban na at ang kanyang muka ay puno ng mga kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng talino. Ito, si Gianna Elena Rodriguez, ang matagal ng sekretarya ng kanyang ama, si Ginoong Antonio Reyes, ang parehong babae na biglang naglaho matapos ang pagbagsak ng kumpanya ng kanyang ama. Napanood ko ang press conference ni Doña Imelda. Simula ni Gengay Rodriguez
Ang kanyang boses ay basag ngunit matatag. Hindi ko na kayang manahimik. Ang lahat ng kasinungalingan niya, hindi ko na kayang hayaan pa na baluktot niya ang katotohanan. Nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang mga salita ay nagbukas ng isang nakalimutang kabanata sa nakaraan. Noon pa man, may pagtataksil na. Ginagamit ni Imelda ang kanyang kagandahan at talino para manipulahin ang mga kasosyo ni Sir Antonio. Siya ang utak sa likod ng lahat. Ang akala ko'y inosente lang siya, pero matagal na siyang nagpaplano. Ikinuwento niya kung paano sinubukan ni Imelda na suhulan siya para magsinungaling, kung paano siya pinagbantaan ng mga tauhan ni Imelda nang matuklasan niya ang tunay na plano, at kung paano siya napilitang magtago sa takot na baka mawalan siya ng trabaho at masaktan ng kanyang pamilya. Pagkatapos, inilabas ni Gangarano Rodriguez mula sa kanyang lumang shoulder bag ang isang kupas na leather-bound diary. Ang diary ay luma na, ang mga pahina ay dilaw na, ngunit ang mga sulat kamay sa loob ay malinaw. Ito ang aking diary, sabi niya. Inilapag ito sa harap nila. Dito nakasulat ang lahat. Ang bawat meeting, bawat tawag, bawat detalye ng planong pinagsabuatan ni Imelda Sandoval at ng kanyang kasosyo para nakawin ang kumpanya ni Sir Antonio. Sinimulan ko itong isulat nang makita ko ang mga kakaibang galaw ni Ma'am Imelda at siniguro kong hindi ito mahahanap ng kahit sino. Kinuha ni Althea ang diary. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ang unang pahina at doon, malinaw na nakasulat ang mga detalye ng unang pagtataksil ni Imelda. Ito ay isang detalyadong kronolohiya ng kasamaan, isang buong patunay na hindi lang si Imelda ang utak, kundi siya ang nagnakaw sa kanilang pamilya na nagdulot ng pagkamatay ng kanilang ama. Ang mga luha ay umagos mula sa mga mata ni Althea, ngunit ngayon, hindi ito luha ng kalungkutan o pagkatalo. Ito ay luha ng galit at paghahanap ng hustisya. Tumayo si Althea, ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa bagong tatag na determinasyon. Tiningnan niya si Ginoong Rodriguez, puno ng pasasalamat. At pagkatapos, tumingin siya kay David nang ngumiti pabalik sa kanya ng may buong pagsuporta. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Lumapit si Althea sa salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng bagong sigla. Itinuwid niya ang kanyang buhok at sa kanyang refleksyon, nakita niya hindi ang babaeng biktima, kundi ang isang babae na handang lumaban. Oras na. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay matatag. Oras na para tapusin ang larong ito, Doña Sandoval. Ang air-conditioned function hall ng Reyes Prime Holdings ay puno ng mga mamamahayag. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok sa entablado. Ang kanilang mga mikropono ay nakahanda. Ngunit sa pagkakataong ito, walang mga bulungan ng pagdududa, walang mga tawanan ng pagmamaliit. Tanging nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa silid. Isang katahimikan na tila naghihintay sa isang malaking pagbubunyag. Nakatayo si Althea sa likod ng entablado. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit kontrolado. Suot niya ang isang eleganteng puting blazer at itim na pantalon, isang kasuotan na sumisigaw ng profesionalismo at kapangyarihan. Sa kanyang tabi ay si Kuya David. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing matibay na haligi ng suporta. Sa likuran nila, nakahanda ang isang malaking LED screen. Handa ka na ba, Thea? Bulong ni David. Tumingin si Althea sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Handa na ako, kuya. Ito na ang araw. Binuksan ang kurtina. Ang mga flash ng kamera ay sabay-sabay na kumislap at ang mga ingay ng mga mamamahayag ay sabay-sabay na umalingaw-ngaw. Ngunit nanatiling kalmado si Althea. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati, ang lahat ng insulto ay ngayon ay nagiging lakas.
Umupo si Althea sa harap ng microphone. Sa kabilang dulo ng hall, sa isang bahaging nakalaan para sa mga panauhing may mataas na profile, nakita niya si Doña Imelda Sandoval. Nakasuot ito ng kanyang pinakamagandang black dress. Ang kanyang muka ay puno pa rin ng pagmamalaki at pangaalipusta. Sa tabi nito ay si Beatrice na may mapanghamong tingin. Nagtama ang kanilang mga mata ni Althea. Sa mga mata ni Imelda, tanging puot ang nakita niya. Sa mga mata ni Althea, tanging isang malamig na kapayapaan. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Althea, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, walang bahid ng pagdududa. Maraming nagulantang sa mga nakaraang araw, maraming kasinungalingan ang kumalat, at maraming tao ang nagtangka na baliktarin ang katotohanan. Dahan-dahan siyang ngumiti, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ngayong umaga, narito ako, hindi para humingi ng tawad, kundi para ibunyag ang katotohanan, ang tunay na katotohanan. Isang senyas mula kay David at ang malaking LED screen sa likod ni Althea ay biglang nagpakita ng detalyadong diagram. Ang diagram na ginawa niya na nagpapakita ng masalimuot na web ng mga ilegal na transaksyon ng Sandoval Realty Corp. Mula sa mga offshore accounts, sa money laundering, hanggang sa mga overpricing ng proyekto, lahat ay naroon, malinaw at detalyado. Ito ang ebidensya ng korupsyon na itinago ng Sandoval Realty Corp sa loob ng maraming taon, paliwanag ni Althea. Ang kanyang tinig ay nagtataglay ng awtoridad. Ang bawat pulang linya ay kumakatawan sa isang ilegal na transaksyon at ang bawat pangalan ay isang kasosyo sa krimen. Ang mga mamamahayag ay nagulantang. Ang mga kamera ay kumikislap. Ngunit hindi pa tapos si Althea. Marahil ay narinig ninyo ang isang audio recording na inilabas kamakailan na nagpapakita na ako raw ay isang oportunista. Sabi ni Althea, tumingin ng diretso kay Imelda. Ngunit ang katotohanan ay, ito ay pinutol at minanipula. Muling nagbigay siya ng senyas. Sa screen, nagplay ang isang audio file. Ito ay ang buong recording. Hindi pinutol. Malinaw na narinig ang pag-uusap ni na Althea at David tungkol sa kanilang planong maghiganti. Ngunit ang salitang pera ay nauugnay sa pagkuha ng lahat ng kinuha nila sa atin. Ang kumpanya ng kanilang ama, hindi personal na kayamanan ni Althea. Ang buong konteksto ng kanyang mga salita ay ganap na naunawaan. Ang bulungan sa hall ay naging mas malakas. Ang mga reporters ay nag-uunahan sa pagsusulat. Ang mukha ni Imelda ay unti-unting namutla. Ang pagmamalaki nito ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang mapanganib na panlilisik. Ngunit ang kanyang pagkagapi ay hindi pa tapos. At sa huli, sabi ni Althea, ang kanyang boses ay tumataas na para patunayan na ang korupsyon ng pamilya Sandoval ay hindi lang sa kasalukuyan, kundi nagsimula pa dekada na ang nakalipas na nagresulta sa pagbagsak at pagkamatay ng isang inosenteng tao, ang aking ama, si Ginoong Antonio Reyes, isang senyas kay David. Sa gilid ng entablado, dahan-dahang lumabas si Geng Elena Rodriguez. Ang kanyang paglabas ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng hall. Ang mga mamamahayag ay nagulantang. Si Geng Rodriguez, ang matagal nang nawawalang sekretarya ni Antonio Reyes, na matagal nang pinaniniwalaang namatay o nagtago. Nang makita ni Imelda si Geng Rodriguez, nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa purong takot. Parang nakakita ito ng multo. Geng Elena Rodriguez, ang matagal nang sekretarya ng aking ama, sabi ni Althea. Siya ang saksi sa pagtataksil at pagnanakaw na ginawa ni Doña Imelda Sandoval sa kanyang amo at dala niya ang kanyang diary, ang patunay ng lahat ng nangyari. Inilabas ni Geng Rodriguez ang kanyang lumang diary. Sa screen, ipinakita ang mga pahina ng diary, ang mga sulat kamay nito,
na nagdedetalye ng bawat galaw ni Imelda, bawat pagtataksil, bawat kasinungalingan. Sa mga sandaling iyon, ang maskara ni Imelda ay ganap ng bumagsak. Ang kanyang pagkamalaki, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang ilusyon. Lahat ay gumuho sa harap ng daan-daang mga mata at libu-libong telebisyon. Hindi na siya isang grieving matriarch, isa na siyang kriminal. Are you saying, Miss Reyes, that Doña Imelda Sandoval stole your father's company? Tanong ng isang reporter. Hindi lang niya ninakaw. Matatag na sagot ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sinira niya ang isang pamilya at sa huli, siya ang naging dahilan ng pagkamatay ng aking ama. Ang buong hall ay nabalot ng kaguluhan. Ang mga reporters ay nagtatanungan, nagbubulungan, naghahanap ng anggulo. Bigla, mula sa likuran ng hall, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena ng pulisya. Ang mga pintuan ay bumukas at pumasok ang mga pulis, pinangunahan ng isang piskal. Doña Imelda Sandoval, Beatriz Sandoval, sabi ng piskal, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. May arrest warrant kami para sa inyo. Kayo po ay inaaresto sa salang estafa, money laundering at attempted murder. Ang mukha ni Imelda ay nanigas. Nagsimula siyang sumigaw. Sinusubukan niyang labanan ang mga pulis. Hindi totoo yan. Baka na ito. Mga sinungaling kayo. Ngunit huli na ang lahat. Walang saysay ang kanyang paglaban. Ang kanyang mga kamay ay sinaputan ng posas. Si Beatrice, na umiiyak at nagtatago sa likod ng kanyang ina, ay inaresto rin. Habang iginuguyod ang dalawa palabas, ang mga kamera ay nakatutok sa kanila. Ang kanilang mukha ay puno ng kahihiyan at pagkatalo. Sa gitna ng kaguluhan, umangat si Althea. Nakita niya ang kanyang kuya David na nakangiti ng may pagmamalaki. Nagtagumpay sila. Nakamit nila ang hustisya. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa hall at huminto sa isang pamilyar na mukha. Si Javier. Nakaupo ito sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at matinding pagsisisi. Nagkatitigan sila. Sa mga mata ni Javier, nakita ni Althea ang isang malalim na lungkot, isang pag-unawa sa lahat ng kanyang nawala. Ngunit sa mga mata ni Althea, wala na roon ang galit, wala na roon ang pighati. Tanging isang malamig na kapayapaan, isang kapayapaan na nagsasabing, huli na ang lahat. Ang silid ay tahimik, halos nakakabingi. Ang dating maluho at kumikinang na mansyon ng mga Sandoval ay ngayon ay parang isang malamig at walang buhay na museo. Ang mga kasangkapan ay nababalutan ng puting tela. Ang mga pinto ay may selyo ng gobyerno. Ang lahat ng bagay ay kumakatawan sa isang bagay na nawala, isang bagay na nawasak. Naglalakad si Javier Sandoval sa malawak na pasilyo. Ang tunog ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang kanyang dating kaharian ay ngayon ay isang libingan. Wala na ang kanyang ina. Wala na ang kanyang kapatid na si Beatrice. Nasa likod sila ng mga rehas, naghihintay ng kanilang sentensya. Ang kanilang mga pangalan ay sinira sa mata ng publiko. Sa loob ng kanyang opisina, kung saan dati nagpaplano siya ng mga deal at nagtatago ng mga sikreto, ngayon ay puro alikabok at dilim. Lumapit siya sa kanyang mesa at doon, nakita niya ang isang picture frame na nakatumba. Ang larawan nila ni Althea noong araw ng kanilang kasal. Kinuha niya ito at marahang pinunasan ng alikabok sa mukha ni Althea. Ang ngiti nito ay totoo noon, puno ng pag-asa. Ngayon, ang ngiting iyon ay parang isang sumpa, isang paalala ng kanyang mga pagkukulang. Si Althea, ang babaeng minahal niya, ngunit sinaktan niya ng paulit-ulit. Ang babaeng pinabayaan niya para sa ambisyon, para sa pamilya. At ngayon, ang babaeng muntik na niyang ipapatay. Ang katotohanan iyon ay parang isang mabigat na kadena na gumagapos sa kanyang puso.
Naalala niya ang mga salita ni Althea sa press conference. Ang matatag nitong boses, ang nagniningning nitong mga mata. Hindi ito ang Althea na kilala niya, ang Althea na tahimik at sunod-sunuran. Ito ay isang babaeng matapang, matalino, at may dignidad na hindi kailanman niya binigyan ng halaga. Naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi, isang pagsisisi na mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng kanyang yaman at posisyon. Nawala ang kanyang pamilya, oo, nawala ang kanyang imperyo. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagkawala ng tanging babae na nagmahal sa kanya nang walang hinihingi. Ang pagmamahal na yon na dati binabaliwala niya, ngayon ay parang isang kayamanan na hindi na niya kailanman mababawi. Ilang araw ang lumipas at bumisita si Javier sa kanyang ina sa kulungan. Ang silid ng pagbisita ay puno ng malamig na ilaw at ang hangin ay mabigat. Nakaupo si Imelda sa kabilang bahagi ng salamin. Ang kanyang mukha ay matanda na at pagod. Ngunit ang mga mata nito ay puno pa rin ng galit at pagtatanggi. Nakasigurado ka ba na may ginawa ka? Bungad ni Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Ang walang kwentang Althea na yon. Ginawa niya ito. Sinira niya tayo. Hindi makapaniwala si Javier sa kanyang narinig. Kahit na nahuli na sa akto, kahit na may mga ebidensya na, nananatili pa rin ang kanyang ina sa kanyang mga kasinungalingan. Ma, nahuli na kayo. May mga ebidensya. Ang lahat ng ginawa ninyo, kasinungalingan. Sigaw ni Imelda, pinukpok ang salamin. Lahat ng ito ay gawa-gawa lang nila. Pakana ni David Reyes para agawin ang ating kumpanya. Hindi ako susuko, Javier. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila napagbabayad. Tiningnan ni Javier ang kanyang ina. Ang babaeng minsan niyang hinangaan, kinatatakutan at minahal. Ngayon, nakita niya lang ang isang sira-ulong matandang babae na kinain na ng kanyang sariling kasamaan. Hindi niya ito kayang iligtas. Hindi niya ito kayang tulungan. Ang tanging magagawa niya ay iligtas ang kanyang sarili mula sa anino ng kanyang ina. Lumabas siya sa kulungan. Ang kanyang puso ay puno ng matinding kalungkutan. Walang pag-asa para sa kanyang ina. Walang pag-asa para sa kanyang kapatid. Nang gabing iyon, bumalik si Javier sa kanyang silid sa mansyon. Walang ingay, walang tao. Sa lamesa may isang nakahandang legal document. Isang notice of arraignment. Ang kanyang pangalan ay nakasulat doon. Alam niyang hindi lang ang kanyang ina ang magbabayad. Siya rin. Siya ay kasama sa mga ilegal na transaksyon. Siya ay pinabayaan si Althea. Siya ay naging bulag sa kasamaan. Kinuha niya ang isang ballpen at isang piraso ng papel. Nagsimula siyang magsulat. Hindi ito isang pakiusap. Hindi ito isang pagtatanggol. Ito ay isang confession. Mahal kong Althea, hindi ko alam kung mababasa mo ito o kung gusto mo pa akong basahin. Ngunit kailangan kong isulat ito. Kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat. Sa totoo lang, wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam kong wala akong ginawa, kundi saktan ka, ipahiya ka, at pahirapan ka sa lahat ng paraan. Akala ko, ang kapangyarihan at yaman ang lahat. Akala ko, ang pangalan ng Sandoval ang pinakamahalaga. Naging bulag ako. Pinaniwalaan ko ang lahat ng kasinungalingan ng aking ina. At sa huli, naging kasama ako sa kanyang kasamaan. Napanood ko ang press conference, naririnig ko ang lahat. Nakita ko kung paano mo ipinaglaban ang katotohanan. At doon, Althea, doon ko naintindihan ang lahat. Ikaw ang tunay na mayaman. Ikaw ang may dignidad. Ikaw ang may puso. Ang lahat ng iyo yon ay itinapon ko para sa mga bagay na walang halaga. Patawarin mo ako, Althea. Kung may isang bagay man na natutunan ko sa lahat ng ito, iyon ay ang halaga ng iyong pagmamahal. Ang pagmamahal na yon ang tanging tunay na bagay na ibinigay sa akin.
at sinira ko ito. Hindi ako nagmamakaawa na bumalik ka. Hindi ako nagmamakaawa na patawarin mo ako. Nais ko lang na malaman mo na kahit huli na ang lahat, nakikita ko na ang katotohanan at handa akong pagbayaran ang lahat ng aking kasalanan. Salamat sa lahat, Althea. Salamat sa pagiging ilaw sa aking madilim na mundo, kahit na hindi ko ito nakita noon. Paalam. Javier. Tinapos niya ang liham, kinuha niya ang sobre at inilagay ang liham sa loob. Pagkatapos, tumayo siya. Ang kanyang desisyon ay malinaw. Hindi niya hahayaan na diktahan pa ng kanyang ina ang kanyang kapalaran. Hindi niya hahayaan na takasan ang kanyang responsibilidad. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya tatakas. Dahan-dahan, lumabas siya ng mansyon. Ang mga ilaw sa labas ay nagpapaliwanag sa daanan. Sa gate, nakita niya ang isang patrol car ng pulisya. Naghihintay na. Hindi na siya nag-atubili. Humakbang siya papalapit sa mga pulis. Narito ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Handa akong harapin ang lahat. Makalipas ang ilang buwan, ang alikabok ng labanan ay dahan-dahang lumulubog. Sina Doña Imelda at Beatriz Sandoval ay nahatulan sa kanilang mga krimen. Ang kanilang sentensya ay nagsilbing matinding aral at hustisya para sa lahat ng kanilang inapi. Si Javier Sandoval ay sumuko, nagtatapat sa kanyang mga pagkukulang at kasamaang nagawa. Ang kanyang kaso ay patuloy pa rin sa korte, ngunit alam niyang haharapin niya ito ng buong katapatan. Ang Reyes Prime Holdings ay lumalago pa rin, ngunit ang atensyon ni David Reyes ay hindi na lang nakatuon sa pagpapalawak ng kanyang imperyo. Ang buong pamilya Sandoval ay bumagsak at kasabay nito, ang kumpanya ng kanilang ama, ang lumang Reyes Construction, ay naibalik na sa kanila. Nakaupo si Althea sa isang malawak na hardin sa labas ng kanilang restored na kumpanya. Ang sikat ng araw ay marahang dumadampi sa kanyang balat at ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang bulaklak. Wala na ang dating dilim sa kanyang mga mata. Ngayon, ang mga ito ay puno ng isang kalmadong liwanag, isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang sobre. Ito ay ang liham mula kay Javier. Matagal niyang itong tinitigan bago niya buksan. Bawat salita, bawat linya ay parang isang patak ng luha na umagos mula sa kaluluwa ni Javier. Naramdaman niya ang pagsisisi nito, ang kanyang paghihirap, at sa huli, ang kanyang pagtanggap. Humugot si Althea ng malalim na hininga. Hindi siya galit. Hindi na siya nasasaktan. Ang mga sugat ay nagsimula nang maghilom. Hindi niya ito kayang patawarin ng buo. Marami siyang sinaktan, kasama na ang sarili niya. Ngunit nauunawaan niya. Nauunawaan niya ang pagkabihag nito sa kanyang ina, ang pagkabulag nito sa kapangyarihan. At sa pag-unawang yon, nakahanap siya ng kapayapaan. Dahan-dahan, tinupi niya ang liham. Hindi niya ito itinago. Sa halip, lumabas siya sa hardin at naglakad patungo sa isang maliit na ilog na dumadaloy sa gilid ng lupain. Sa isang marahang paggalaw, binitawan niya ang liham sa tubig at pinanood itong lumutang papalayo, kasama ang lahat ng alaala at sakit na dala nito. Ito ay hindi paglimot. Ito ay pagtanggap. Pagtanggap na ang nakaraan ay hindi na mababago, ngunit ang hinaharap ay kanyang maaring hubugin. Isang linggo pagkatapos, nagtipon ang mga mamamahayag at mga kilalang personalidad sa isang bagong conference hall. Ang Reyes Construction, ang lumang kumpanya ng kanilang ama, ay muling binuksan. Ngunit hindi na bilang isang construction firm. Ngayon, simula ni Althea, nakatayo sa entablado sa tabi ni David, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng inspirasyon. Ipinagmamalaki naming ipahayag ang paglulunsad ng Antonio at Maria Reyes Foundation. Nagsipalakpakan ang mga tao. Ang foundation na ito ay itinatag nila ni David
sa alaala ng kanilang mga magulang. Ang layunin nito ay magbigay ng legal na tulong at suporta sa mga biktima ng financial fraud at pang-aabuso, lalo na sa mga maliliit na negosyante at ordinaryong tao na nawalan ng lahat dahil sa kasakiman ng iba. Ang layunin ng foundation na ito ay hindi lang magbigay ng hustisya. Patuloy ni Althea, ang kanyang mga mata ay nagniningning, kundi upang magbigay ng pag-asa, upang ipaalala sa bawat isa na ang dignidad ay hindi mabibili ng anumang halaga at ang integridad ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Pagkatapos ng press conference, nagtungo si Althea sa isang pribadong sementeryo kasama si David. Sa isang tahimik na sulok, naroon ang puntod ng kanilang mga magulang. Naglagay sila ng sariwang bulaklak. Nakamit na natin ang hustisya, itay, inay. Mahinang sabi ni Althea, ang kanyang tinig ay may halong emosyon. Ang mga Sandoval ay nagbabayad na at kami ay ginagamit ang inyong pangalan para tumulong sa iba. Hinawakan ni David ang balikat ng kanyang kapatid. Napakalaki ng pagbabago mo, Thea. Sobrang proud ako sa'yo. Ngumiti si Althea, isang tunay at taos-pusong ngiti. Salamat, kuya. Salamat sa lahat. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng kaganapan, umuwi si Althea sa kanyang sariling apartment. Isang lugar na pinili niya para sa sarili niya, na malayo sa anumang alaala ng mga Sandoval. Humiga siya sa kanyang kama, nakatingin sa kisame. Ang kanyang puso ay magaan. Ang kanyang isip ay malinaw. Ang kanyang buhay ay isang malaking kabanata ng sakit at pagsubok, ngunit natapos ito sa isang bagong simula. Natuto siyang bumangon mula sa abo. Natuto siyang lumaban hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa mas malaking layunin. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Lumapit siya sa bintana at doon nakita niya ang araw na unti-unting sumisikat sa silangan, nagpipinta ng kulay kahel at ginto sa kalangitan ng Maynila. Ang bawat sinag ay parang isang bagong pag-asa, isang bagong pagkakataon. Tiningnan ni Althea ang horizon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Mag-isa siya, ngunit malakas, malaya, at handa na siya para sa kung anuman ang idulot ng bagong umaga. Ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa paghihiganti. Nagtatapos ito sa paghilom, pag-asa, at ang pagsibol ng isang bagong Althea.